ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga ko na byuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Ma, tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Eh, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat nung kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maganda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman? Eh, kasi po wala naman po akong kahit na anong award na regalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila, yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Eh akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po, Ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po, Ma.
Kasi na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral. Lalo na sa kolehiyo. Pangako po ma, ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot nung nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo ma, hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun, cancel yung klase namin. Ah, sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy, nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos. Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po ma, kukuha na po ako dito ha. Grabe naman po ma, napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo. Ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ang banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkakabake nyo ngayon, sobrang sarap. Ma, hingi pa ako ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to ma. Eh kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo ma. Eh alam mo, kanina ko pa napapansin ha, parang napakasaya mo ngayon ha. May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit, na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay.
Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila, o kaya prutas at gulay mula sa tanim nila, o yung mga pagkain na siya mismong nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo. Kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ay, ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Ano po Kaklase mo ba yan? hindi po. Pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pagbe-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya nang magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papadudot madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papa Dudut. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Kinilig ka sa sarap, di ba?
Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa'yo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa'yo. Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, Oh. baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbebake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po na gawing business yun eh. Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbebake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabihan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya.
Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut. Hoy, Selly! Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku sakto. May kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay, maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi! Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalagang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo. Mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, may. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niyang makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung mukha. Tsaka yung labi niya namutla rin. Hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Di nagsasabi lang po ako ng totoo, pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin, ma. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko kanina, yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya.
Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ang tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle. Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, Papa Dudut, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate ng uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin. Kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, Papa Dudut. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Opo, maayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nang gigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako, kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po, ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po, ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagkulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak! Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka ng palaging tulala, tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak.
Sabihin mo na sa akin ang totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya. Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya, wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ma, ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi yung gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudot, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot. Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Bea. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly, dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. Tama na yan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang ngumiti ulit.
Yun pala. Yun na ang huling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo ng loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon. Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, humilahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan ko ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly! Huwag mong itulak si Giselle! Umalis ka na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan siya sa kabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka na! Sorry po! Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagbumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko, kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko, ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan, pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papadudot ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papadudot, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon.
Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yun nagawang suklayan ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko dahilan para papadudot sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan. At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko papadudot dahil sa pagkawala niya ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.